Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sige, wag po tayo mumupo. Hawakan po natin yung katabi natin. Ipag-pray po natin. Hallelujah. Blessed person doesn't stop the blessing through them. Sabi po ni Pastora, hindi tumitigil. Pag sinabing God bless you, you are a blessing. It doesn't stop you. There's a continuity. Amen po ba? So pag sinabi mong, this is a blessed person, means he is a blessing other. Because blessing is not meant just to stop in you. Hindi po dapat tumitigil sa inyo. We must be a channel for the blessing. Amen? Can we just pray yung katabi natin? Bless mo po siya. Hallelujah. Pray that you bless them. Favor, wisdom, understanding, strength. Lord, thank you. Peace, joy, love, abundance, favor. Lord, thank you, Jesus. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So, praise God. Sige, makakaupo na po tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, I am glad, I'm so happy. Kasama kita ngayon. Amen. So, praise the Lord. We are so blessed. Amen. Sino po naniniwala siya pinagpala? Amen. So, praise God. Sige po, makakaupo tayo. Praise God. Hallelujah. So, sige po, mag-relax muna. Amen. So, praise the Lord. Ayan. So, may mga tanong, no? Bago po, no? May mga tanong sa buhay natin. Bakit maraming mga Kristiyano na sila, pero punong-puno pa sila ng, no, they are weak, they are powerless, they are anemic. Kaya pala tinatape niya. Ha? No, may mga Kristiyano mga anemic. Tignan mo yung katabi, baka anemic yan. Kulang sa sustansya. May mga Christian, we're supposed to be a powerful person because we receive the powerful God, the mighty God, and yet, napakaraming mga Kristiyano, they are weak. When it comes to problem, kagad na sumusuko. When it comes to struggles and adversities, para bang hindi sa kanila challenge. Because kulang sa nutrition. Anemic, weak, and we don't have any power to overcome. Why? Bakit? God who created the heavens and the earth is so powerful that lives inside of you. Amen? So, napaka-importante po ng pag-aaralan natin ngayon. Gusto po ng Diyos na makawala tayo doon sa maling kaisipan. At yung, alam niyo po, ang Kristyanismo, pagka-Kristyano, ay tinanggap natin ang kumpletong kaligtasan. Amen. Sino pong naniniwala tumanggap ng kumpletong kaligtasan? It means it is complete. Amen. So pag complete, makikita mo, you receive an abundant life. Sabi ng Bible, sabi niya, when I came, I will give them abundant life. I come that they may have life and have it to the full. Sabi niya, amen po ba? So dumating na si Kristo sa buhay mo, dapat may abundant life. Abundant life is a significant life. It is a life blessing not only to yourself, to others. Amen po ba? But why many Christian, until now, marami pong weak. Makikita mo napakahina. No? If we receive a complete, dapat complete. Kasi merong, pag hindi ka complete, ang tawag sa'yo, INC. Mga INC dito. May mga INC ba rito? Ang tawag ng INC, nung kasi nag-aaral ko, pag hindi ka ang grade mo, INC. No? Incomplete. Amen? So, dapat complete. Amen po ba? You receive a complete salvation. Amen? So, kailangan po, kung ano yung, si Lord po is a complete God. Is a abundant God. It's a mighty God. It's a everlasting Father. It's a
God who created the heavens and the earth. And yet, no, marami po, we are so weak. Basahin ko po muna yung talata dito sa Ephesians, chapter 1, verse 13 to 14. Amen. So, sabi po niya rito, kita na po ba natin? Ephesians chapter 1, verse 13 to 14. And you also were included in Christ. Ano daw? Include tayo kay Kristo. When you heard the message of truth. Bakit daw nakumpleto tayo? We are included in Christ because we listened, we heard the message of truth. Ano daw yun? The gospel of your salvation. Na-receive mo yung gospel of salvation. When you believe, you were marked. Nang naniwala ka, you are marked. Minarkahan ka. Sino po yung markado dito? So, minarkahan ka ng Diyos ng zeal. Ano yung zeal? The promise, the Holy Spirit. Kaya ito po yung pagpo-focus po tayo, the person, the Holy Spirit. Ang sabi niya, minarkahan po tayo, ang marka mo is the Holy Spirit. So, makikita yung evidence that you are really a believer or disciple of Jesus Christ when they sense the Holy Spirit is living inside of you. That's the promise. Pangako niya yun. Kapag tinanggap mo, naniwala ka sa gospel, ano po yung gospel? Yung kaligtasan natin, tinanggap natin sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, pinatawad tayo, and then suddenly, naselyuhan po tayo, namarkaan tayo. Para bang ito sa akin ito, sabi ni Lord. Nandun na ang marka mo, yung the Holy Spirit. Amen po ba? Sabi niya, who is deposited guarantee. Ano po yung guarantee? Meron siyang garantiya na nandun siya, nakadeposito na. Sabi niya rito, our inheritance until the redemption. Meron tayong inheritance as we receive Jesus Christ as our Lord and Savior. Meron tayong inheritance. Ang katunayan na ang inheritance natin ay bibigay ni Lord, bibigyan ka ng down payment. Ano po yung down payment? Kapag bumibili ka ng lupa, bibili ka ng lupa, bago mo sabihin na bibilang ko po yan, o sige, nasa ng down payment. Kapag binigay yung down payment, nandun na, sigurado na babayaran mo. Meron ng kalahati, 50% down payment. Ano po yun? Yung po yung Holy Spirit na tinanggap natin. Amen po ba? Those who, sabi niya, until redemption, bago dumating yung complete redemption, nandun na po tayo sa langit to the praise of His glory. That's why alam na alam mo, meron kang down payment. And that's the Holy Spirit. The Holy Spirit is not a power. Hindi lamang po siya power. Hindi po siya ghost. He is a person. He is the member of the Trinity. Amen po ba? In creation, unang-una po siya, the Spirit is hovering around, sabi ng Genesis. Means, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. God is one, but there's three persons. Iba yung Ama, iba yung Anak, iba yung Santong Espiritu. Kaya minsan hindi natin naintindihan ito. Hindi mo kailangan ma-absorb ng mind mo, but we have to believe in it. Because what we listen or what we heard is kailangan po makapture ng ating isip sa pananampalataya. Amen po ba? So dito sinasabi niya na meron na tayong down payment. It means meron na tayong Santong Espiritu. Meron pong tinatawag na indwelling at infilling. Iba po yung indwelling. Indwelling, kapag na-born again ka, of course, the Holy Spirit will dwell in you. But never be fill you until you ask Him. Hindi ka masasapat, yung pong overflow until you ask Him. Minsan kasi nakontento na tayo na, I'm born again, nag-attend ako, and nothing happened. We are weak and powerless. Because ang uling sabi ko man ni Lord, pumunta kayo sa Jerusalem, hintayin ninyo, ipapadala ko yung Santong Espiritu. No? Even us, tayo pong mananampalataya, we receive Jesus Christ, nagsisi na tayo. Sino pa yung nagsisi na dito? Huminga na tayo ng tawad sa Diyos. Pinatawad tayo. Dalawa po kasi yung baptism. Baptism of repentance, baptism of the Holy Spirit. Akala ng iba, kapag nabaptize na ng repentance, nagpabautismo na, okay na. Ang Lord po, kinukuman niya na mabaptize tayo ng Santong Espiritu.
Doon pa lang nag-uumpisa na karapat-dapat tayo na maggamit sa Diyos, magpagamit sa Diyos. That's why, if you are filled with the Holy Spirit, you are dangerous to the kingdom of darkness because you are directed by the Spirit. That's why ang topic natin ngayon is directed, the Christ-directed life. Amen po ba? Si Kristo ba direktor ng buhay mo? Tanungin mo katabi mo, direktor ba siya? Baka naman extra lang. Ikaw ang bida, extra siya. Yung mga iba naman, siya yung kontrabida. Nakakalungkot. Si Kristo dapat yung direktor, siya na naging kontrabida. Hello? Ikaw, dapat si Jesus ang direktor, ikaw ang bida, at ang demonyong kontrabida. Hindi po ba ganon? Para may magandang pelikula. Pero ang nakakalungkot, kaya hindi ka makabuo ng magandang pelikula, si Kristo ay extra. Ikaw ang bida, at ang demonyong kontrabida, kaya walang maganda sa buhay. Hello, mamaya illustrate po natin yon para makita natin. Amen po ba? So si Lord po, gusto niya na magtagumpay po tayo. Christian, there are many Christians, they are anemic, weak. They can even overcome the works of the enemy. May mga simple temptation they cannot overcome because they are full of themselves. Unless the Lord is the director of your life, you cannot overcome it. Kaya minsan, anong nangyayari? Magulo yung buhay natin. Sino po yung may magulong buhay dito? Hindi mo na-enjoy yung Christian life mo. Hindi ka makapag-serve because mali yung yung pamamaraan mo. Amen? But nandito po tayo para i-correct ni Lord. Sabi mo sa iyong katabi, correct. Para i-correct ka. Alam niyo po minsan, kapag nagtuturo ka, merong comfort food at merong mga nutritious food. Amen po ba? Amen. Pag sinabing comfort food, yun po yung masasarap na pagkain. Di po ba? Yung i-enjoy mo. Pamukha, bibili ka ng kape na masarap. Macchiato man yan, o ano ba? Na masasarap. Yung milk tea na punong-puno ng sugar, di ba? Yung cake na napaka dami ng sugar. Gusto mo yan? Sino yung gusto yan? Di ba? Yung cake, chocolate. Comfort food yan di ba? Pero kapag nutritious food, ano ba yung nutritious food? Gulay, prutas, yung mapapait, di masarap. Amen? Ang problema, mga Kristiyano, gusto nila yung masasarap. Kaya kapag pinritsan mo ng patungkol sa mga masasarap, God bless you. You are so blessed. No, hindi mo masabihan ng i-rebuke, i-correct, kasi aalis. Ma-open, sabi niyo, pamaramdaman na akong pastor. Gusto niya kasi yung mga chocolate. Di ba? Pero unlike kapag nagbigay ka ng nutritious, ito, banat ito, dapat magbago ka, masama yung ginagawa mo, matransform ka para magamit ka kay Lord. Huwag kang paanong bulakbol, mahalin mo yung kapwa mo, yung mga ma-challenge. May mga challenging teachings at may mga comforting teachings. Ano yung gusto ninyo? Challenging o comforting? Of course, gusto natin ma-challenge. Kasi kapag na-challenge, nababago yung buhay. Amen? Pag hindi na-challenge, okay lang, pag-uwi, Pag-uwi, para kang nasa garahe, ginarahe mo yung mo, pag-uwi mo, sira pa rin. Unlike na nagpunta ka sa mekaniko. Amen po ba? Amen. Sino po yung nagpunta rito? Lord, baguhin mo po ako. Sino po yung mga prayer na ganun? Amen. Kasi kapag religious ka, magsimba ko pa, para ma-bless ko, Ang isa ng simbahan, parang lugar na mga humihingi lang ng pagpapala. Kaya minsan, kapag gano'n yung mindset mo,
Ang tingin mo lang kay Lord, parang grocery, supermarket, kasi nakakakuha ka eh. Pero si Lord ba, naisip mo ninyo, merong makuha sa atin? Tingnan mo yung kapatid, meron bang makukuha si Lord sa iyo? Meron bang pakinabang si Lord sa atin? Kapag hindi po natin nakuha ito, will not be directed. Kasi si Lord po, merong plano yan. Amen po ba? Kung gusto mong sumali kay Lord, merong vision yan, merong mission yan. Di pa pwedeng may mission si Lord, hindi ka sasali. Kailangan kasama ka kasi nakiisa ka kay Jesus. Meron siyang mission. Kaya ang goal mo dapat matupad yung mission ni Lord sa buhay mo. We can only do that if we surrender everything to God. Amen? Kailangan na surrender yung buhay natin, then we are willing to be corrected, to be trained, to be equipped, to change, to become more like Him. Amen po ba? So dito, para alisin po, mag-pray tayo na alisin yung pagka-anemic, yung pong weak Christianity, bagos magkaroon talaga ng true disciples. Amen po ba? Kailangan po natin ng infilling ng Holy Spirit. Today, God will fill you. Amen po ba? Pupunuhin ka, mag-overflow yung power ng Holy Spirit in you. Kasi you're supposed to be na ganun eh. Amen? Kapag ang Holy Spirit ay siyang nag-empower sa iyo, nag-direct sa iyo, you will never be the same. Makikita mo, you can overcome all the works of the enemy. Sabi niya, binigyan ka nga niya ng authority, di ba? So, merong 3 kinds of people, pag-aaralan natin, 3 kinds, 30 klase ng tao. Una po, sabi po niya, yung natural man. Ano po yung natural man na sinasabi ng tao, ng Bible? Sabi niya, the natural man is the one who was not received Christ. Ano yung i-expect mo kapag ang tao hindi niya tinanggap si Kristo? Hello? Ano i-expect po ninyo? Of course, pag hindi niya tinanggap si Yesu Kristo, he's supposed to be Christ direct. Siya po yung magda-direct ng buhay natin. Automatically, magiging self-centered po siya. Nakatuon palagi sa sarili niya. Paano ako, ano yung palaging ako. Parang siya yung nakaupo sa trono ng buhay niya. Kaya, kapag ikaw ang nagdidirect ng buhay mo, of course, limitado ka. Kasi hindi ka namang Diyos. Amen? Limitado ang pwede mong magawa. Limitado ang lahat ng magagawa mo. Nasa isip mo lang na merong Diyos, pero wala kang koneksyon. Nakasentro lahat ang buhay mo sa sarili mo. Yun po yung problema kapag hindi mo tinanggap si Lord as your Lord and Savior. Amen? You are in charge. Yun ang problema. Amen? Kapag ikaw na yung in charge, may problema. Di ba? Ikaw ang nasusunod, ikaw ang nag-iisip, ikaw ang nagdidiskarte, ikaw ang gumagawa ng buhay mo. Tinatanggap mo lang sa iniisip mo na makatutulong sa'yo. Wala kang katulong, you are alone with yourself. So it's difficult na makipagrelasyon sa tao o makikasama, makikaibigan, ano pa man, o miyembro ng pamilya, na ang isip niya sa kanya lang. May problema tayo. Kasi nakatuon, umiikot palagi sa sarili niya ang lahat. Of course, apektado yung interest niya. Yung interest niya is supposed to be palagi, ano yung masarap, ano yung pakinabang sa akin, yun ang lahat ng interest niya. Kaya tignan po natin, makikita mo ang tao kung nasa Kristo sa puso niya o wala, nakadepende. Makikita mo ang ebidensya sa interest niya. Baka ang interest niya, pangiinom, pagbibisyo, kasi nga, wala, siya lang. Di ba? Kung ikaw ang nakaupo sa trono ng buhay mo, ano yung desisyon? Kaya minsan, para lang makalimutan ng lahat, anong gagawin niya? Magbibisyo na lang, maghahanap siya ng source, maghahanap siya ng pamamaraan para tulungan niya ang sarili niya. Yun po siya. Nauubusan siya kasi wala siyang unlimited source. Ang wisdom niya kulang. May mga experience na talagang hindi mo maintindihan, nakatuon ang sarili mo sa sarili mo. Kaya yung pinakakalaban minsan, hindi naman ang demonyo, ikaw. Kaya may awit, huwag natin. Talaga wala. Di ba? Amen?
Hello? Nakuha ba ninyo? So, Christ is outside the life of the person. Wala si Kristo. Hindi siya Kristo sa buhay mo, hindi siya, wala siya. Yun ang problema. Nakakatakot po yun kasi you cannot manage to fight the world because the world is very matindi po siya. Very, no? Hindi ka na sinasanto. Gusto ka niya. Meron kang kalab, meron demonyo, umiikot. The devil come to steal, to kill, and to destroy. Amen. Kaya nga po yung very dangerous yung panahon o oras na nandun ka, o yung mga panahon na nandun na wala ang Diyos, kasi baka mamatay ka, pupunta ka ng impyerno. Kaya very crucial. Sabi ng Bible, ang tawag sa kanila, they are harassed and helpless. They are like sheep without a shepherd, without Christ in their life. I believe kayo lahat na tumanggap sa Panginoon, nakita ninyo yung naging buhay ninyo bago kayo nakakilala sa Panginoon. You are lost. Para kang nasa dagat, sa gitna ng dagat, anong gagawin ko? I remember myself, nang ako po'y bago ako makakilala sa Panginoon, I am confused. I am confused. Kaya daw minsan magkakaroon ng mga depression, oppression, because there's like a vitamin and minerals na kailangan pumunta sa utak mo because you are not having a fellowship, because you are not having an encouragement, you are not having a word of God. Yung sustansya, yung vitamin na kailangan ng utak mo, hindi niya ma-receive. Kasi puro negative, hindi makuha. Amen? Especially nowadays, basically napakarami mga tao, no, kulang sa araw, kulang sa vitamina. So nakatuon ang sarili sa self, sa sarili lang. Kaya nga po merong outside si Kristo. Yun ang pinakadelikado kasi any moment, no? Okay? So sabi po ng Bible, basahin po natin. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Ngunit sa taong hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu dahil para sa kanya ito'y kamangmangan. Yun talaga. Iniisip niya yung mga salita ng Diyos, yung mga bagay patungkol sa Diyos is nothing. Sa isip niya, kamangmangan yan. Foolishness, sabi po ng Bible. At hindi niya ito maunawaan dahil ang mga bagay na ito'y maunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. Kaya nga po nang naborn again tayo, yung Santong Espiritu ang nagkaroon sa atin ng spiritual birth. Flesh, no? Birth with flesh, spirit, come to spirit. So ito po, nangyayari ito sa atin. Marami po yung mga tao, hindi nila maunawaan kasi nga po, wala yung Espiritu ng Diyos. Ang tawag doon, natural man. Amen? So, kapag natural man, you cannot expect something from them, no? Kasi nga po, they just focus on themselves, sa sarili lang. Akala ng iba, maliligtas siya sa sarili niya. Hindi po. Nang nagkasala po yung tao, lahat ay affected. Sabi niya, lahat ay nagkasala. Walang maliligtas. Kailangan mo ng Savior, si Jesus. Amen? Pangalawa po na kailangan makita natin kapag tapos ng natural man is the spiritual man. Pag sinabi mong spiritual man, is the one who is directed and empowered by the Holy Spirit. Amen po ba? Remember, dalawa po tayo. Meron tayong physical body at spiritual life. No? Meron tayo. We are spiritual being, originally. So, yung spiritual being natin, yun po. Ano po yung ginagawa nun kapag may buhay ang Espiritu? It is a Christ-directed life. Merong direktor. Sino yung direktor? Si Jesus. Hindi ikaw yon, kundi merong isang persona, si Jesus. Siya yung direktor ng buhay mo. Siya yung nakaupo sa trono ng puso mo. Ang tawag doon, spiritual man. Meron talagang Kristo na magliligtas sa iyo. That's why affected yung interest mo because of the Lordship of Jesus Christ in you, then your interest is different from the interest of the natural man. Ano po yung result? Resulting in harmony with God's plan. Yung plano ng Diyos natutupad kasi nga po meron kang tamang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, and the Holy Spirit is empowering you to overcome all the works. He protect you. He guide you into all truth.
Hindi ka na naiimpluwensya ng kasinungalingan. Dati, hindi mo naintindihan yung mga bagay na spiritual, foolishness sa'yo, pero ngayon, nagkakaroon ka ng appetite. You love to listen to the Word of God kasi yun po yung mga bagay na spiritual. Yung buhay mo, ini-yield mo kay Jesus. Self is yielding to Christ. Amen po ba? Si Christ na ang Lord mo. Tingnan niyo po yung sinasabi ng Bible dito sa verse 15. Sa taong pinananahanan ng Espiritu, naunawaan niya ang mga bagay na ito. Naintindihan niyo po ba? Meron na siyang understanding. Meron siyang understanding. Ngunit hindi naman siya maunawaan ng mga taong hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Ito yung problema. May challenge, no? So, kung ikaw naintindihan mo, pero yung mga taong wala nito, hindi nila naintindihan. Kaya yung mga galaw mo, ano ba yung ginagawa nito? Parang sa kanila, parable. Di ba? Parang masalimuot ito. Bakit nang ginagawa? Ang tawag sa'yo minsan, nasiraan na ng ulo. Meron ba kayong na-experience na ganon? Minsan, membro ng pamilya mo, inano yun, may borbole na yata. Ano? Amen? Ang judgment matindi. Kasi nga, hindi naintindihan. Paano mo expect yung mga taong hindi nakakaintindi? Amen? Buti na lang ikaw naintindihan mo. Deep within you, that's why there's a battle. Meron talagang ipaglalaban mo. So yung faith mo ngayon, hindi pwedeng ma-impluensya ang kanina iba kasi merong director. Yung director, parang yung nakakita na kayo ng isda na supposed to be yung tubig pa ganon, ikaw naman, napakaraming papunta doon, ikaw naman pa counterflow. Di ba? Napakahirap lang mga yun, counterflow, pero yun ang tama. Kasi ang dulo po nun, malalim na balon. O yan, nandun yung Pero ikaw, dahil counterflow, hindi ka nila maintindihan. Amen? Siguro mayroong mga experience kayo doon. Ako ako'y ma-born again, dahil kakaunti lang yun. Di ba? May ma-born again. Hindi ako maintindihan ng nanay, tatay ko, yung mga kapatid ko. Hindi naintindihan. Para bang nangyari dito? Mga kaibigan ko, minsan nawala na ng gana kasi, minsan sa alis ako, magpipray ako Magbabasa ako ng Bible, akong pakilam kung anong ginagawa. Then kahit na nagpipray ako, nag-worship ako, hindi naintindihan. Nakala nila, para bang magbabasa ka ng Bible, dati ka namang hindi nagbabasa ng Bible. Tapos puro patungkol kay Jesus. Si-share mo, pag nagipagkwenta ka, sayang kung walang kwento yung pinag-uusapan. Palagi mong sinesentro si Jesus. Kasi yung Holy Spirit na empower ka, sabi niya, sabihin mo patungkol kay Jesus. Yun talaga yung ministry niya. Nandito sa puso mo yun, hindi mo pwedeng labanan. Nandun siya. Ang galaw mo na, hindi na basta galaw mo na, influence by the Holy Spirit. Kaya, ito po, po ba? Sabi niya rito, sino ang sabi niya rito, sa verse 16, ayon sa mga sinasabi ng kasulutan, sino ang nakakaalam ng isip ng Panginoon? Kasi nga, hindi alam Sino ba ang makapapayo sa Kanya? Ngunit tayo, sabihin po natin tayo, taglay natin ang pag-iisip ni Kristo kaya nakakaunawa tayo. We have the mind of Christ. That's why if we have the mind of Christ, we really understand what is the will of God sa ating buhay. Hindi mo ma-expect yung mga taong di nakakaunawa nito. Kaya marami po na mag-isip ka. Minsan, nagagalit yung mga tao, bakit ang tigas ng ulo nito? Bakit ganito to? Kasi, paano mapapaano? Kasi nga, bakit iinom pa siya? Bakit magbibisyo pa siya? Wala nga Di naintindihan. Talagang the devil come to steal, to kill, and to destroy. Sabi pa nga niya, kapag nanatili yung ignorance niya, even ang kanyang family will be affected. There's a curse. Amen? So, kailangan maintindihan po natin ito. And then, number 3 is the carnal man. Pag sinabing carnal man, ito, makikita natin common ito sa maraming mga Kristiyano
na hindi nagbababad sa Diyos. Karnal ang tawag dito. So dito, is the one who has received Christ, tinanggap naman niya si Kristo, but who lives in defeat because he is trying to live the Christian life in his own strength. Sa kanyang sariling lakas. Eto. Nando naman, nang sinabihan siya ng about the gospel, tinanggap naman niya si Jesus. Tinanggap naman niya si Jesus as his Lord and Savior. Pero ang problema, siya pa rin ang nasusunod. Ang tawag dito, karnal. Tingnan mo yung katabi. Mag-ingat ka, brother, sister. Baka ikaw pa rin ang direktor ng buhay mo. Ang tawag doon, karnal. Very common. Dito po nakikita yung mga weak Christian. Shallow Christian. Ayaw lumago. Ayaw magbago. Ayaw mag-transform. Ayaw mag-directed by the Holy Spirit. That's why ang carnal man, no, sila po yung self-directed life. Nandun na si Kristo, ang tawag kay Kristo, para bang nakikipag-selfie lang kay Kristo, parang pagkipag-picture lang. Di ba? Fans club ang tawag dito. Tingnan mo yung katabi, fans club ka ba? Sabi mo, fan ka ba ni Kristo? Dapat supposed to be disciple tayo ni Kristo. When He talk to us, when He command us, tayo po'y sumusunod. So para bang yung self mo, ikaw ang nasa trono, imbes na si Kristo. Parang inaagawan mo ng posisyon. Yung mga ganon. Di ba? May mga ganon, you know. Amen? So, parang may kwento dyan eh. Alam mo yung kwento? Minsan kasi, isang Kristiyano, bibisita si Jesus. Di ba? O, pagbisita na Jesus, umatok, di ba? Hello, andyan. Pagpasok niya, si Jesus. Ayan. Kasi alam na naman pupunta, kaya inayos niya yung kwarto niya. So, Jesus, dito ka. Dito ka, punta ka sa kwarto. Amen? So, pinapasok po sa kwarto si Jesus. Maya-maya, konti-konti, meron na namang kumakatok. Nang kumakatok siya, tak. Nang sinilip niya, demonyo. Si Lucifer. Sabi niya, takot na takot siya kasi si demonyo di ba? Ang ginawa niya, hindi niya binuksan. Hallelujah, hindi niya binuksan. Sabi niya, pag-gising ng umaga, nagbe-breakfast na sila. Sabi niya, Jesus, hindi mo ba narinig kumakatok sa demonyo? Sabi niya, ba't mo naman hindi ko tinulungan? Nakakatakot eh. Di lang kumikibo si Jesus. Paggabi, natulog na naman sila. Ribuwa. Natulog na naman sila. Kaya lang, pinasyal niya sa kusina. Ayan. Si Jesus, nandun siya sa kusina, kumain na, nandun na siya. Kumakatok na naman ang demonyo. Paggabi, nginig na nginig siya, takot na takot siya, nandun siya. Kaya lang yung demonyo, dahil gusto niya talaga makapasok, ginano niya yung paa niya. Kasi, nabuksan niya yung pinto eh. Kaya lang, talagang sinara niya, nasara niya. Matulog na naman siya. Sabi niya, di ba, nandun si Jesus. Di ba? Hindi naman siya tinulungan. Sabi niya, Jesus naman, bakit mo ako hindi tinutulungan? Meron lang kalaban, nandun yung demonyo. Kung ano ako. Di ba? So, talagang pinapasok na si Sala, dinala na niya sa sala, hanggang sa kumakatok na naman paggabi. Ang demonyo, nakapasok yung kamay niya, hanggang hinahali. Talagang nagtagalan sila, 1 oras silang naglalaban. Sumisigaw na siya. Nasara niya. Bag. Talagang pinunta niya sa kwarto. Jesus naman, nandun si demonyo, hindi ako tinutulungan. Hindi lang kumikibo si Jesus. Alam mo, sabi niya, ako nandito kasi hindi mo ako pinagte-take charge.
Dati, ikaw ang mayari, ikaw ang may kakayahan, may authority sa bahay mo. Kung kaya ako yung may-ari ng bahay mo, ikaw ang, kasi dati gwardiya lang si Jesus, para bang wala lang, nandun lang. Kung ako ang may-ari ng bahay mo, ako ang may authority. Di ba? Ginawa, sige po Lord, bigay ko na, kayo na mong bahala. Pagkatok ng demonyo, ang nabukas si Jesus. Di ba? Sinipa niya hanggang sa umalis. Di ba? Minsan, kung tayo miso, anong nasusunod? Di ba? Minsan, ganun ang style natin. Para bang si Lord, bisita lang. Sino pa yung bisita lang niya si Jesus sa buhay? Minsan, ganun tayo. Hello? Ang tawag dito, carnal. Basahin po natin ang talata. Okay? Sabi po ng 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 13. Mga kapatid, ito tinawag pang mga kapatid, it means born again talaga. You know? So sabi niya rito, mga kapatid, hindi ko kayo makausap noon bilang mga taong ginagabayan ng Espiritu ng Diyos. Kundi bilang mga taong makamundo at sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Ang mga ipinangangaral ko sa inyo ay mga simpleng aral lamang dahil hindi pa ninyo kayang unawain ang malalim na pangaral. At kahit ngayon, hindi pa ninyo ito kayang unawain. Sa verse 3, dahil makamundo pa rin kayo, nag-iinggitan kayo, nag-aaway-away, hindi ba't patunay ito na makamundo pa rin kayo at namumuhay ayon sa laman? Tingnan niyo po. No, we are Christian but we are worldly, sabi niya. Yung worldly means hindi mo naintindihan yung mga bagay na malalim patungkol sa Espiritu. You are still living in your own direction. Self-directed life. Ikaw pa rin ang nasusunod, invest na si Jesus. Ikaw pa rin ang mayari ng buhay mo, invest na si Jesus. Hawak mo pa rin ang emosyon mo, hawak mo pa rin yung kaisipan mo. Kaya minsan, hindi mo makontrol because your emotion, control. Merong galit, merong tampo, merong inanakit, merong makasarili. Makikita mo, minsan, hindi ka makontrol. Yung ba yung plano ng Diyos? Ang plano ng Diyos, ikaw ay mananagumpay. Amen po ba? Ang plano ng Diyos, ikaw ay higit na mananagumpay sa buhay. No, sabi po ng Bible, I came that they may have life and have it abundantly. Amen? Meron po akong bibigyan illustration para makuha. Dalawa lang po. Kanina tatlo yun. Dalawa lang tao. I need an illustration, no, para ipakita kung gaano kahalaga ito. Amen? Pwede bang kumuha ng upuan? Yan. Dalawa lang. Importante lang, makita lang natin kung ano yung tinutukoy ng aral na ito. Amen? Kasi kapag hindi natin naintindihan ito, tayo'y natatrap. Bakit nangyayari sa akin? Bakit ako mahina? Baka ikaw ang problema. Amen? Hindi ang Diyos. Ang Diyos nandyan, available para sa atin. Amen? Itong simbolong ito, itong upuang ito is a symbol of your heart. It is your throne. It is the throne of God. It is your life. Dito nakabase, itong trono nga ito, parang trono ng buhay mo to. Amen? So, nandito yung will, yung decision. Amen? Sige. Meron tayong dalawang rito, no? Ang tawag dito, sila po yung papakita nating illustration. Amen? So dito, tawag dito, si Brother Edward, dito, upo ka bro. Ito yung si Edward, no? Siya yung simbolo ng self, sarili. Amen? So para bang ito yung decision, ito yung ikaw. Sabi mo, ikaw. Hindi mo kamukha ba? Ikaw. Amen? Ito yung will. No? So, siya yung ang tawag dito, no? So, yung unang illustration, yung natural man, parang ito yung circle ng buhay niya. Amen? Hanggang dito, circle niya.
Nandito lahat sa buhay niya. So siya yung nakapo sa trono ng puso niya. Siya yung nagdidesisyon, siya yung nagdadirect. Pero si Kristo, wala sa eksena sa buhay niya. Ito po yung nagsisimbolize as Christ. Amen? So ito yung tao. So every decision, siya yung nasusunod. That's why every decision is always, dahil nanggagaling sa kanya, even his interest, his family, his relationship, trabaho niya, lahat sa kanya. Amen? So ang tendency nito, dahil wala si Kristo, anong mangyayari? Frustrations at discord. Amen po ba? Means, wala pong harmonious working. Amen? Pag merong nangyari sa kanya, siya po yung magdidesisyon. Ano yung plano niya? Ano yung mauna? Hindi po nakaayos sa organize yung buhay niya. Minsan ang priority niya, pag nagdidesisyon siya, pera. Minsan ang desisyon niya, puro bisyo. Ganon. Lahat yun siya. Siya yung nagdidesisyon. Amen? So this is a very dangerous. Ang tawag dito, wala si Jesus. Ito po yung circle. Nasa labas ng kanyang buhay si Jesus. Pangalawa po, yung tinatawag na spiritual man. Yung spiritual man, tayo ka bro. Okay, yan. Kung si Jesus nakaupo sa trono, amen, then yung tao, eto nasa loob ng circle. Amen po ba? Ng buhay niya. Palagi niyang nag-i-inquire kay Lord. Nasa trono si Lord. Siya yung nagda-direct. Siya yung nagko-command kung anong gagawin ng taong ito. That's why siya yung nagpipili. Palagi niyang tinatanong, what is your will in my life? Amen? So hindi siya magkamali kasi merong nag-i-screen, merong nagda-direct sa kanya. Anak, huwag mong gawin yan. By the power of the Holy Spirit, tutulungan niya palagi to win a victory. Kaya nagiging effective siya. Nagiging powerful siya. Hindi nakikita yung physically, yung presence ni God, pero nafe-feel sa kanya. Kasi merong divine power na nasa sa kanya. Merong help ng Diyos sa kanya. That's why he was led by the Spirit of God. He is walking according to the will of God. He is always asking. Kaya yung prayerful niya, kasi tama yung relationship niya, is so powerful, he pray a lot. He humbly come before God. Yun po yung spiritual man. Kaya hindi siya nagkakamali noon, tinutulungan siya. Magkamali man siya, he can really back and repent, asking for forgiveness. Amen. Minsan, papasok yung self-decision, pero babalik siya kasi tama ang isip niya, puso niya. Amen? So si Kristo nakaupo sa trono ng buhay niya. But the carnal man, iba naman po. Amen po? Pag yung carnal man, upo yung self, siya pa rin ang masusunod, si Kristo nandun sa tabi niya. Kasama niya si Jesus, tinanggap niya si Jesus, pero siya pa rin ang nasusunod. Ang tawag doon, karnal. Amen? Parang disenyo lang. Nakaramdam siya lang ng feelings, ng emotion. Pag nakakarinig siya ng salita ng Diyos, na-emote siya. Alam niya na mahal siya ni Lord, kaya lang, siya pa rin ang nasusunod. Hello? Siya pa rin ang natutupad lahat ng ginagawa niya. Amen? So, napaka-importante na makita natin. Ang carnal man, ang tawag dito is uninformed about or has forgotten God's love, forgiveness sa kanyang buhay. Wala siyang power kasi parang makakalimutin siya. No, nakalimutan na, pinatawad siya ng Diyos, lininis siya ng Diyos, pinatawad siya, at may plano ang Diyos. Hindi naman tayo maboborn again kung walang plano ang Diyos. Hindi ka lang pumupunta sa church para lang ma-feel good. Hindi po. Para lang po maalis yung guilt feelings mo. Yung guilt feelings mo, para bang, ay, lumapit na ako sa Diyos. Hindi po. Hindi natatapos doon. Amen? Ang Lord may magandang plano sa buhay mo. May mga Christian na ups and down. Mga ups and down Christian, mamaya mainit, mamaya malamig. Mamaya mainit, mamaya malamig. Di ba?
Sabi nga ng Bible sa Revelation, ikaw hindi ka mainit, hindi ka malamig. Ay hindi, no? Isusuka kita, sabi ng Bible. So kung masama ka, magpakasama ka na lang. Pero kung mabuti ka, dapat sumunod ka talaga sa Lord. Walang middle ground. Amen? Walang middle ground. The Christ-directed life is always led by the Spirit of God. Si Lord pa rin po yung nasa trono ng buhay natin. Amen po ba? So, ang taong karnal, hindi niya talaga maintindihan kung sino siya. Kung sira, whatever will be. Para bang alatsamba na lang tayo mga Kristiyano. Di ba? Pwede ba yon? Di ba pwede? No? Actually, kapag hindi tayo sumusunod kay Lord, we are hostile against God. Means, kalaban natin ang Diyos. Romans chapter 8, verse 7, because the mind of the flesh hostile toward God, for it does not subject itself to the law of God, for it is not even able to do so. Hindi niya magawa kasi hostile nga. Amen? So, usually, ano po yung nangyayari sa carnal person? You know, meron siyang ignorance of his spiritual heritage. Ignorante po siya. Alam na niya yung blessing, o para bang hindi niya alam yung blessing na hindi siya well-informed. Basta alam niya, Kristiyano lang siya. Namumuhay siya discouragement, disobedience. Amen? So, sige bro. Thank you Palakpakan po natin yung dalawang artista. Meron kasing Kristiyano na nagdududa pa. Kaya kapag nagdududa ka, I'm sorry to tell you, you are carnal. Kasi you have parang hindi mo kayang i-surrender. Carnal means you are doubting God. Carnality po yun. Kaya minsan, every decision mo, hindi fully motivated by the faith na tinatanggap mo. Amen? Pag carnal po, punong-puno ng guilt, punong-puno ng jealousy, palaging naiinggit. Ba't yan? Ganun? Ba't yan? Maselos ka, maging jealousy. Wala kang firm foundation and decision. Yun po yung nangyayari sa mga karnal. Critical yung spirit. Minsan, mainit, minsan, critical yung galaw niya. Minsan susunod siya, minsan hindi. Wala po siyang total obedience. Wala siyang desire for cell group, for fireplace. Wala pong talagang desire. May mga ganun ba? Kung meron ka ng feelings na parang wala akong ganang magsimba ngayon. May mga ganun. Alam mo mga ganun? Mag-ingat ka kayo, baka papunta kayo sa karnal. Kasi kapag meron kang directed by the Spirit of God, hindi ka makapakali. Kasi merong Espiritu ng Diyos na nagdidirect sa iyo. Ewan ko, pero mararamdaman mo yun. Parang sabi niya, anak, manalangin ka. Hindi ka makatulog nun. Anak, magbasa ka ng Bible. Kasi talagang, sabi ng Bible, if you want to follow me, you must deny yourself. Yun nga talaga, director si Jesus. Amen po ba? Yung desire mo, kakaiba na kasi yung nagpipilter nagsasabi yung ating Panginoon. Yung mga carnal people, nawala yung pag-ibig nila sa Diyos at sa kapwa. Amen? Nawala na yung purpose. Yung purpose kasi, loving God, loving people. Nagiging legalistic. May mga legalistic people. Alam mo yung legalistic people? Yung kapag nagkasala, imbes na magsisi, kinig po kayo, imbes na magsisi, kapag nagkasala, ididepensa ang sarili, mga legalistic yon. Ang sabi ng kamukha, uminom siya. No? Ganon, no? Sabi niya, naglasing. Bakit? Di ba si naglasing? Si Noah. Ganun. Pag gumawa ng alak si Jesus. Hello? May mga, bakit sinabi ba sa Bible na bawal ang managerelyo? Saan mo nakita yan? Nagiging legalistic ka na. Amen? Alam niyo po sa Bible, merong mga tinatawag na ilinagay lang para bigay ng halimbawa, iba yung kinumakunukuman ni Lord. Amen po ba? Amen? Hindi pa pinagagaya ni Lord. Nandyan lang yan, subject for example, para
iwan natin para hindi natin gawin. Kaya nagiging legalistic. Kaya minsan makikita mo, critical talaga yung isip kasi hindi siya makonvict kasi dinidepensa niya yung mali niyang ginagawa. Meron bang ganon? Pag mali ang ginagawa, parang marunong siyang mag-quote ng mga verses para idepensa. Unlike kapag ang directed by the Holy Spirit, kapag mali ka, sasabihin na Lord, mali ka. Humingi ka ng tawad. Then suddenly mararamdaman mo nako-convict ka, kapag hihingi ka ng tawad, Lord, ayaw ko na pong gawin. Yon, mararamdaman mo, Christ is directing you so that you'll have a life na maging maayos. Amen? So, nagiging legalistic. Kaya nga po, yung mga carnal, they have poor prayer life. Makikita mo, they love to do something else rather than prayer. Bakit sinasabi ng Bible, pray without ceasing? Bakit sinasabi ng Bible, when you pray, palagi, tinuro ni Jesus yan eh. So, prayer is a practice of a true disciple because God is directing us. Jesus Christ is praying overnight para kapag nag-ministry siya, madali. Amen? When we pray, the heavenly host is helping us. Amen po ba? Sometimes naman kasi sa panalangin, mali yung context natin. Ang isip natin, kapag magpe-pray tayo, we are just asking something. Sino po yung nakakaisip na ganon? We are always caught by that kasi meron akong kailangan. Kailangan ako ng pambayad ng matrikula, kailangan akong magbayad nito, kailangan ko ng... Ang tingin mo sa panalangin, hihingi ka. Di ba? Sabihin mo sa iyong katabi, oy, guilty ka, no? Ang panalangin is total communication with the Lord. Ang kahulugan po ng panalangin is talking to God. When you pray, you talk to God. You communicate to God. Amen? Kapag nakikipag-communicate ka kay God, that's the time that God is impressing something in your spirit, telling you, anak, ganito yung gawin mo, ganito yung gawin mo. Minsan kasi inisip natin kung ano yung mahihita natin, tinanong ba natin yung sarili natin, kanong magagawa ko sa Diyos? Amen? Ano yung pwedeng gawin ng Diyos para sa akin? That's why alam na ni Lord yung plan eh. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Meron ng plano eh. Kaya lang, kapag hindi tayo marunong makinig, yung plano magiging plano na lang. Hindi magiging into reality. Kapag meron pong poor prayer life, there will be frustration, wala na, aimlessness. Aimlessness, wala na siyang ginogol. Wala siyang dinidesire. Amen po ba? Amen of you na kapag na-born again na, pagkakaroon ka ng desire, Lord, sana po makakilala yung pamilya ko. At ganito, gamitin niyo po ako. Meron ka ng ini-aim, meron ka ng ginogol sa buhay mo. But as the times goes by, nagsasubside. Nawawala na ng interest. Nawawala na ng desire. Dapat po hindi ganon. We need a continuous infilling by the Holy Spirit so that we will be always reminded the plans of God in our lives. Amen po ba? Sabi mo sa iyong katabi, malaki ang plano ng Diyos sa buhay mo. So, yun po yung importanteng makita natin. Amen po ba? Amen po ba? So, anong gagawin natin? No? Kung yung Christian, yung pagkakilala natin sa Panginoon. Amen po ba? So, kailangan po, we must be continue. How can we be filled with the Holy Spirit? Number 1, kailangan po, sincere ka. Sino po yung mga sincere dito? Sincere ka. Meron kang sincerity. Lord, ask yourself, ano ba yung pinupunta mo rito? Ano ba yung gusto mo? Bakit gusto mong makakilala? Bakit gusto mong mapalapit sa Diyos? Meron kang pure and sincere motive. Meron kang pure and sincere motive. Not only desiring for God, of course, given na po kapag tinanggap mo si Jesus, i-offer you the promise of salvation. But after that, gusto ng Diyos na gamitin ka. Amen. Bakit? Dapat maging sincere ka how to follow Jesus. Seryosohin mo. Huwag mo siyang laruan. Yung ginagawang laruan yung Christian life. Parang playground. Alam yung playground? Gusto mo maglaro. Kung ayaw mo. Parang ganon.
May mga playground Christianity. Ginagawa lang pampasaya. Hello? Kaya minsan, less effort, but expecting much. Parang ganon. Gusto mo lang ma-entertain, but not to totally surrender your life. Amen? Alam niyo po, nung na-born again po tayo, ang may kagagawan po noon ng Holy Spirit. Nagkakaroon ka ng new birth. Means meron ka ng indwelling. Di ba sabi ng Bible, unless a man be born again, he cannot see. See pa lang ha. Baka akala mo, nakita mo na yung magandang plano ng Diyos, tapos na. Hindi mo pa naka-enter. Kaya marami mga Kristiyano, nasa labas lang ng pintuan. Nakatingin lang, something na ni tay. Hindi makapasok kasi karnal. Amen? Pag karnal, ayaw mong pumasok doon sa real purpose ni Lord sa buhay mo. Pero sabi mo sa'yo, pero hindi ikaw, kapatid. Sincere ka. Amen? Kasi you allow the Lord is directing you in your life. It's about time making God to be God over your life. Making the Lord to be Lord over your life. Ayaw kong magkaroon ng salvation ng incomplete. Gusto ko complete. If God is giving me the down payment, the Holy Spirit, so that I will be powerful, I will be anointed to do the will of God, then so be it. But if I am carnal, na alam mo lang, pero hindi mo ibinubuhay, delikado yan. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, huwag ganun, uy. You have to be sincere. The Holy Spirit is available for us. Sabi ng Bible, when the Holy Spirit will come, no, He will give you power to become effective witness. Nagpapasimula yun. Magiging effective witness ka, sabi ng Acts 1:8, you will be my witnesses in Jerusalem. Pag sinabing Jerusalem, yun po yung pamilya mo, yun ang Jerusalem mo. Then yung Judea mo, yun po yung workplace mo, yun po yung kung nasaan ka, yung community mo. Yung Samaria mo, yung ibang lugar na. Yung outermost part of the earth, yung pwede kanyang pang-global. Ganon yun. It means there are unlimited opportunity God has given us in order to become effective witness. Amen? Amen? So, mabibless. Yung pamilya mo. It doesn't stop in you. Yung marami mga karnal, they stop the blessing in them. Hindi po ganon. Kasi minsan, pag sinabi mong, you are blessed. Palagi na sinasabi, God bless you, God bless you. Alam niyo ba yung kahulugan ng bless? Ang bless, hindi po siya na-stop sa isang tao. Kamukha pag sinabi mong, ay bless siya. Pag bless siya, automatic, ang mindset dapat, He is blessing to others. Kamukha, tinanggap mo yung kaligtasan. You are blessed. No, di ba? Blessing ka. Pero yung nagiging blessing, it's different. Nagiging hindi, it doesn't stop in you. Tatanungin ko yun, if God will financially bless you, it must not stop in you. It must be continuously. Nagiging bless yung iba because of you. Amen? Amen? So, napakasarap ng buhay Kristiyano eh. Hindi umiikot yung buhay sa'yo lamang. Walang sino mang ang nabubuhay para sa sarili. Amen? Because it doesn't stop in you. Amen? Doesn't stop. It must continue. Being carnal, they stop the blessing to themselves. Amen? Number 2, we must confess our sin. Ano man ang nagiging dahilan kung bakit hindi mo makaranasan ang directed life, isa lang po dahilan, sin, kasalanan. Amen? Di ba pwedeng gusto nating magpagamit sa Lord pagkatapos gumagawa tayo ng kasalanan? Amen po ba? When you receive Jesus Christ, your total surrender, Jesus Christ will be in throne of your life. Amen? Kapag sinurrender mo, Lord, humihingi po ako ng tawad. Pag sinabing repentance,
means turning away, going to different direction. Yung tawag doon. Kapag tinanggap mo, papunta ka dito. Dahil ito'y papunta sa kasalanan, tatalikod ka, iba ka ng God. That's repentance. Change of mind. Pero kapag repentance, Lord, magsisi ka. Nag-emote ka lang, bumalik ka sa dati mo. That's not repentance. That's emotion. Hello? That's your own direction. Amen? Tapos, hihingi ka na ng tawad, babalik ka na naman. Sabi mo, may sayad ka na nun. Anong tingin mo kay Lord? Sinong linoloko mo? Sarili mo. That's why we need to present every area of our life. Every area. Your relationship, your family, your children, your work, your business, your school. Di pa pwedeng wala si Lord dyan, ha? Lahat ng parte, even finances. Si Lord ba, Lord talaga ng buhay mo, in your finances, o si Lord nasa labas sa part ng finances mo? Amen? You don't even give your tithes. That's a problem. Amen? You are robbing God. Amen? So, kailangan po maintindihan po natin yon. We allow God to be the Lord. Kanina po, siya yung mayari yung tao. Anong nangyari? Siya yung nakikipaglaban. Siya yung nakikidepensa. Pero nang si Lord, Lord, kayo na pong bahala. Sa'yo na po lahat ng buong bahay ko. Sige, matulog ka na, sabi ni Lord. Kumakatok ang demonyo. Pagbukas, sabi nga ng demonyo, parang wrong address ito. Tatawag talaga ang demonyo, wrong address ka. Wrong address. Di ba? But if the devil keep on coming in you, alam niya nasa tamang address siya because you are in charge. Sabi mo sa iyong katabi, you must not be in charge. The God who created the heaven and the earth will be in charge. Alam niyo po, sa buhay natin, kailangan may tama. Kanina may tama tayong nutrition. Amen? What we need is nutritious food. Ano pang sinasabing nutritious food? Yung mga training, equipping, Word of God, listening to the Word, yun po yung mga nutritious po natin. Yung correction, yung pong pagtuturo ni Lord, yung pagbabago, that's the nutrition. Yun po yung kailangan natin. Yung training, equipping, being a disciple, commanding us, that's the nutritious. Yun po yung i-intake natin. At meron tayong exercise. Sabihin mo natin, exercise. Ang tawag doon, inhale, exhale. Pag sinabi mong, inhale, exhale. Ano yung inhale natin? Inhale po natin yung love. Inhale po natin yung right, positive, tama. Yun po yung Word of God, yun po yung love, forgiveness. Inhale po natin. Amen po ba? Amen? The truth. Yun po. Pag in-exhale natin, ano po yung exhale natin? Yung bitterness, anger. No? Pwede ba natin practice yun, inhale, exhale, para meron tayong healthy body, healthy spiritual life. Amen? Sige po tayo tumayo, inhale, exhale. Iramdaman mo ano yung kailangan ko. Para yung breathing exercise po natin. Hallelujah. I need the Word of God every day. I need prayer. I need devotion. I need blessing, favor. I need the command of God. I need yung po, training, equipping. Amen? And exhale those things that will badly destroy your immune system. Ano po yun? Yung pong complaints, yung pong murmuring, yung pong, exhale natin yun, alis natin, yung anger, yung galit, yung selfishness, yung bitterness, strives, rage, yung mga bagay nito, lustful, yung mga exhale natin yun, hindi nakakatulong sa atin. But inhale po natin yung Word of God, yung correction ni Lord, yung favor ni Lord. Amen? Pwede ba? Inhale, exhale po tayo. Hallelujah. The love of God, the favor of God, the message of the Lord, the teaching of God, the correction of the Lord, the purity, the holiness, righteousness. Come on, inhale po natin.
mararamdaman nyo merong breathing, the Holy Spirit is, because He's the air. Sabi po ng Bible, sa Hebrew word is ruach. Alam niyo yung ruach? Abir, ruach, the breath of God. Amen po ba? Yung hininga ng Diyos, you exhale, you inhaling the breath of God. Harabasokre wahande. Hallelujah. Come on right now in Jesus' name. Shande. Hallelujah. We must release our toxin. Yung lahat po ng mga toxic sa inyo, warabashade. We must exhale. Yeah. May mga dumating dito. Merong mga galit, merong mga problem, may mga struggle, merong mga discouragement, merong mga failure, meron kang nakaaway, meron kang hindi magandang experience right now. In Jesus' name, exhale mo yan. That is not for you. God is telling you, meron siyang plano sa buhay mo. You will be blessed. God will use you. Rahande. Ushirebahande. Come on. Yeah. Come on. Holy Spirit, you are welcome. So calm down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. Yeah. I'm here. Come on. And I know you are moving. Receive Him now. Calm down. Hallelujah. Raise your hand. You Come make on, my communicate with Him. heart pound. Hallelujah. Huwag mong pakakawalan ng oras na ito. You're here. Huwag mong pakakawalan ng oras na ito. You will receive Him now. I'm here and I know you will feel me. Calm down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. Holy Spirit. Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Come on. Let's welcome Him in our lives. Huwag kang papayag na hindi mo mararanasan ang regalong kaloob ng Santong Espiritu sa iyo. Let us welcome Him. He's the King. He's the Lord. Come rest. Come rest Let it be your prayer. Let it be your prayer. Come rest on us as the Spirit was moving over the water. Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. Oh, and fire and rain, come and do it again. Open up the gates, let heaven on it. Come rest on us. Come rest on us. Oh, and fire and wind, come and do it again. Open up the gates, let heaven on it. Come rest on us. Come rest on us. So calm down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. Calm down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. The Hebrew word for the Holy Spirit is Ruach HaKodesh. Ruach means the fire, the Spirit. Today, may mga nandirito, they have disease. Tawag dito ay spiritual asthma. They have difficulties in breathing. Alam niyo po kapag meron tayong difficulties in breathing, we cannot work. God cannot use us because we are sick. But the Lord, the Holy Spirit is the Ruach HaKodesh, giving you fresh air from above. Breathe. When the Lord created the man,
Sabi po niya, receive. Right now, if you want to receive Him, can you raise your hand and welcome Him home? Isa lang po yung panalangin ninyo that the breath of God will breathe on you and you will receive fresh air from above. When the Holy Spirit will come, sabi po ng Acts chapter 8, there's a mighty wind. I will count in 3 and expect something. And the breath of God will fill you right now. You will no longer just indwelling, but in filling. Just be humble and accept and believe. You will be different person. Right now, at the count of 3, just expect God, Lord, I need you to be part of my life. I need you to be enthroned. You are the King and Lord over my life. Yun po yung panalangin mo. And I'm asking for your forgiveness, Lord, na matagal na panahon, ako yung Kristo, ako yung Diyos sa buhay ko. But right now, I'm asking for your forgiveness. Take your throne, Lord. At the count of 3, I will pray for you. 1, 2, 3. Yo, Saraba. Shiraba baba baba. Receive. Receive. Press. You are the Lord. You are the Lord over our lives. Thank you, Lord. Yes. Thank you, Lord. Holy Spirit, you are welcome in our lives. Direct us. Thank you, Lord. Whatever is not yours, remove it. Lord, ano man po yung carnal mind namin, ano man yung mga bagay, Lord, alisin mo po sa aming mga buhay. You are the Lord over our lives, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Lift you everything, Father God. Use us mightily, Lord. Salamat po. I believe, Father God, Lord, pinalaya mo ang bawat isa. Binigyan mo ng bagong hininga. A breath of God, the fire of God, to, Lord, the fresh anointing. We are ready to serve you. We are ready to do your will for your glory. Thank you, Jesus, once again. We lift you up, we exalt you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.